Sa design and build quality, hindi magaan, hindi mabigat, sakto lang. Tapos 83mm din taas niya kaya madali makapasok sa ilalim ng mga furniture. Pagdating naman sa performance, kaya ko to binili kasi sa price range niya, nakita ko na 5,000 Pascal siya. Madalas kasi sa ganong price range na 7,000, madalas 4,000 Pascal lang. Tapos ang kagandahan dito, mayroon ding auto boost. So once madetect niya na nasa carpet siya, mag-activate na yung auto boost. Pagdating naman sa navigation, dahil meron siyang mapping feature, ang dali lang na-save ng mga rooms. Tapos although paminsan-minsan bumabangga pa din siya, pero nakakaiwas naman siya ng maayos. Sa battery life naman, tsaka sa charging, matagal din malobat kasi based sa area na nalinis niya, meron pa din natitirang 50%. Kung standard lang, hindi ko pa ito nadidrain halos. Pero kung siguro nakamax yung power ng suction, feeling ko baka masagad. Kasi ang bilis din magbawas ng battery pag nakamax na. Tapos pag nalobat naman, may auto dock siya, mabilis naman siya makabalik. And then sa charging niya, mukhang totoo yung nakalagay na 4 hours na charging time kasi madalas 50% nagsa-charge na ako. So inaabot ng 2 hours bago ma-full. So siguro 1% yun or 10%. Yun, 4 hours siya. Then sa features niya, kaya ko siya binili kasi may smart mapping siya, no? Unlike ba dun sa ibang RoboVacuum o Gyro na may random pattern sa paglilinis. Ito kasi may sinusundan na pattern. So nag-start muna sa edge bago siya naglilinis ng gitna. Tapos isang kagandahan pa nito yung scheduling niya. Kasi pwedeng wala ka nang gawin, usa na ba yung vacuum? Kunwari, schedule mo ng alas 4 ng madaling araw. So, paggising mo, malinis na yung sahig. Madali lang i-empty. Ang hassle lang pag may times na, kunwari, pinagsabay mo yung map niya at saka yung sweep. Kakahigop siya ng basa galing sa sahig. So, pag pinagsabay mo yung vacuum at map niya, be sure lilinisin mo kaagad kasi babaho yun. Kunwari, ginamit mo na ulit yung device. Pag nagbuga ng hangin yun, ang baho ng kwarto, maamoy mo na agad siya. Pero kung purely magbabacuum ka lang naman, hindi mo gagamit yung tubig niya, siguro 1 week yun. Or depende kung gaano karaming dumi na nakuha niya. Then sa noise level naman, wala akong masabi sa eco mode, halos di mo marinig na naglilinis. Sa standard naman, acceptable pa rin sa tenga. Then sa strong and max, doon mo maririnig yung sobrang lakas na tunog. Price and value for money, para sa akin, worth it na to. Considering 2-in-1 na siya, no? Kaya tong makuha ng 4K during sale dahil nagsisale sila ng 5K tapos less 1K pa, 4,000. Ang laki na nabawas mo from original price na 7,000. Then, mas na-consider ko to kaysa dun sa Xiaomi E10. Halos kamukha niya. Ang pinagkaiba kasi nun, 4,000 Pascal lang siya. Then ito, 5,000 Pascal na. And hindi ko sure kung may mapping feature yun. So, ang laking advantage nun. Alam mo yun, kita mo yung nalilinis niya kung ano talaga. So, for the pros and cons naman, mapping features, nakakapag-save ng map. Pwede mo i-assign anong kwarto lang yung gusto mong ipalinis. So, yun yung pinakamagandang nagustuhan ko. Kasi kunwari may tao dun sa kwarto na isa, pwedeng dun mo muna i-assign siya sa isang kwarto pag maglinis. So hindi makaka-apekto or yung para bang pwede mo siyang mabangga or matapakan. Pwede ka din mag-assign ng anong part ng buong bahay gusto mo ipalinis. Kunwari, may natapon dyan. Dito lang sa area ng sala, maliit na area lang dyan sa sahig. Pwede mo dong i-highlight kung ano yung gusto mong ipalinis sa kanya. Mayroon din siyang, marirestrict mo rin yung specific area. Kunwari, ayaw mo nang mag-map or ayaw mo din ng sweep or map. Meron siyang ganun. Malakas ang suction power niya and matagal din malobat. Virtual wall niya. So, ang ganda nun kasi kung sahig nyo is kapantay lang ng sahig sa labas, para hindi siya mapilitang lumabas, pwede kayo maglagay ng virtual wall. Sa case ko nangyari, lumabas siya dahil halos pantay yung CR namin at saka yung sala. So yun, be sure lang na maglagay kayo ng virtual wall kung tingin nyo meron siya mapupuntahan na hindi dapat puntahan. Sa cons naman, manual cleaning preference, ito yung nagiging problem ko nung una. Akala ko kasi sira tong device. Ang nangyari kasi, dahil di ko agad na-mount yung map niya at nilagyan ng tubig, sweep lang yung ginawa ko. Para magamit mo yung combo na sweep and map, kailangan mo muna iset sa schedule na sweep and map. Kagaya nitong nasa video, para gumana yung tubig. Same case din to pag nag-schedule ka na map only at walang sweep. Kung ano yung last niyang ginawa, kahit baguhin mo sa cleaning preference, hindi ma-override yun. Kaya make sure sa schedule, ang last niyang ipapagawa mo is sweep and map na. Tapos if gusto mo i-sweep lang, talaga yung gagawin, alisin mo lang yung mapping cloth. Pag naalis mo na yung mapping cloth, hindi na yun maglalabas ng tubig kahit may tubig yung tank. So I think yun lang yung bug na nakita ko dun. Kasi paano kung wala ka ng schedule and gusto mong magpalinis
malinis agad na may map and gusto mo mag-vacuum at the same time, hindi mo siya magagawa kasi kung ano yung naging last na ginawa niya sa schedule, yun lang yung susundan niya. Much better na i-save niyo na siya ng sweep and map na agad. So, for the target audience naman, kung ikaw yung taong ayaw mo magwalis at mag-map, pwede sa'yo to. As you can see naman, hindi kasi nito nawawalis, ito yung napapabayaan na area madalas. And minsan hindi din to naaabot ng vacuum. Dahil nga ito, mas napupuntahan niya yung ilalim ng kama, natanggal at nalinis niya yung mga buhok-buhok, mga maliliit na alikabok. So, ang laki talaga. Life-changing talaga para sa akin yan. So, yun lang. Kung may natutuwa kayo sa video na to, please like and subscribe sa channel na to. Thank you.